Ang nangungunang pamilya sa sining panlaban ng Veridia, ang Clan Zhang ng Taichai, wala namang espesyal. Tatay, kumusta ka na? Hinahabol na tayo, kailangan na nating umalis. Hindi na makakalakad pa ang tatay mo. Tatay, ano ang ginagawa mo? Tatay. Tatay. Liu, ang 13 porma ng Taichai ay nilikha ng tagapagtatag ng aming Clan Zhang, isang buhay na Diyos. Ito ang kanyang obra. Ang orden ng itim na bakal na ito ang nag-uutos sa mga bayani ng mundo ng sining panlaban. Hindi ito dapat mahulog sa kamay ng mga masasama. Guro, kumusta ka na? Kane, pumasok na ang lason sa mga mahalagang bahagi ng katawan ko. Hindi na ako makakalakad. Dalhin mo na ang iyong nakababatang kapatid. At umalis ka na rito. Magaling. Tatay. Tatay. Taksil, Tatay. tumakbo ka. Tatay. Bilisan mo, walang makakatakas. Tumayo ka. Kung ayaw mong mapahamak, ibigay mo ang orden ng itim na bakal, at ang 13 porma ng Taichai, ibigay mo sa akin ngayon din, baka maawa pa ako sa kanya, at baka hindi ko siya patayin. Ile! Ang orden ng itim na bakal, at ang 13 porma ng Taichai, ay ang pinakamataas na antas ng sining panlaban ng Veridia. Kahit mawala ang buhay ko, hindi ko ito ibibigay sa iyo, ibinibigay mo ba o hindi? Tatay. Tumakbo ka. Tatay. Umalis ka na. Huwag kang lalapit. Liu, abutan mo ako ng kamay mo. Hindi, ikaw ay taksil sa Clan Zhang. Masamang tao ka, hindi kita kailanman patatawarin. Gising. Mahal, kain ka ng candy. Ayoko, salamat. Ngayon, maging mabuting bata ka, at maglaro ka na. Faye, gusto mo ba ng candy? Umalis ka na. Ginugulo mo ang pagsasanay ko. Ang laki. Hindi mo ba nakikita na ako'y abala? Wala kang naitutulong. Puro kalat lang ang dala mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng ating maestro nang ipinakasal si Elara. Sa kanya, sa tingin ko ang maestro ay naging ulyanin na. Bago siya pumanaw, inutusan ni Lolo na si 17 ay gumawa ng malaking serbisyo para sa aming pamilyang Loong. Kahit na siya'y tanga o mababaw ang pag-iisip, kailangan kong alagaan siyang mabuti. Mula nang maayos ang kasal, ang ating mahal na Elara ay naging katatawanan ng mundo ng sining panlaban. Talagang sa tingin ko ay hindi patas sa kanya. Sa opinyon ko, tanging ang anak ng dakilang maestro ng sining panlaban ng Veridia, si Arthur Zhang, si Liu, ang karapat-dapat sa ating Elara. Narinig ko na si Liu ay isang beses sa 1,000 taong, henyo sa sining panlaban. Sayang talaga, matapos ang angka ng Zhang ay winasak ng magdamag, si Liu ay nawala rin. Sigurado akong ang mga mandirigma ng Ying ang may gawa. Siguradong sila nga. Tama na. Lahat, magpahinga muna kayo. Ngayon, habang ang paraan ng sining panlaban ng Veridia ay humihina, at ang mga mandirigma ng Ying ay humahamon sa mga dojo sa lahat ng dako. Kung buhay pa sana ang binata, hawak ang Black Iron Order. Tiyak na kaya niyang ipagtatanggol tayo laban sa mga dayuhang mananako. Liu Zhang. Seventeen. 17, ano nang nangyari sa'yo? Honey, isang halik. Tulong. Ano nang nangyari sa dojo ng Hong Fist? Traidor si Kai at sumama sa mga tao ng Ying. Lahat ng kasamahan naming disipulo ay nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Nahuli ang guro, ninakaw nila ang manual ng Hong Fist. Guru Long, dapat ka ring umalis ng mabilis.
Dalhin muna siya sa likod bahay para gamutin ang mga sugat niya. Oo. Kung nandito pa sana ang 13 porma ng Taichay mula sa angka ng Zhang, hindi sila magkakalakas loob na maging ganoon kapangahas. Sayang naman, mula nang lipulin ang angka ng Zhang, nawala na ang 13 porma ng Tai Chi. Ang 13 porma ng Taichay. Si Kaigaw ng Hong Fist, bumabati sa pinuno ng pamilyang Long, pinuno ng pamilyang Long. Elara. Guro Zhang ng Mantis Fist, Guro Wang ng Choi Li Foot. Guro Li ng Snake Fist, Guro Zhao ng Hong Fist. Kai, ang kapal ng mukha mo, paano mo nagawa na tratuhin ng ganoon ang 4 na dakilang maestro? Ang tinatawag mong 4 na dakilang maestro ay talo ng lahat ni Panginoong Amano. Buhay pa sila nang putulin ang kanilang mga dila. Kai, pininsala ng mga mandirigma ng Ying-ang, napakaraming kababayang Veridian. Ang pagtatrabaho mo para sa kanila ay isang kahihiyan para sa Veridia. Kahihiyan, nakakatawa. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi. Ako ngayon ay sumumpa ng aking katapatan kay Panginoong Amano. Ito ay isang karangalan na maglingkod kay Panginoong Amano. Ako ay umalis na sa Hong Fist. Ngayon, si Panginoong Amano na ang aking bagong guro. Nais kong masaksihan ng sarili kong mga mata kung paano durugin ang sining panlaban ng Ying, ang paraan ng sining panlaban ng Veridia. Kalokohan. Ang dakilang Veridia natin ay puno ng nakatagong tigre at dragon. Ang mga isla ng Ying ay isang maliit na piraso lang ng lupa. Paano ito makakapantay sa ating dakilang Veridia? Elara, tigilan mo na ang walang kahihiyang pagmamayabang mo. Ang sining panlaban ng Ying ay hindi matatalo. 15 taon na ang nakalipas, ang sining panlaban ng Veridia ay tuluyan ng hamina. Ngayon, kayong lahat ay basura na lang. Elara, ang matalinong tao ay alam kung kailan susuko, kung ibibigay mo lang ng maayos ang manual ng Xingyi Fist. Maaari kitang pagbigyan. Pagkatapos ng lahat, sayang naman kung papatayin ang isang kagandahan tulad mo. Huwag kang mag-asa. Ang Xingyi Fist ay isang kayamanan ng aking angka ng Long. Kahit wasakin ko ito, hindi ko ito ibibigay sa inyong mga tagaying. At hindi ako kailanman magiging katulad mo, na nagtaksil sa iyong guro para sa pansariling kapakanan, at nagsilbi bilang aso ng mga mandirigma ng Ying. Elara, kung hindi mo ito ibibigay ng maayos, gagawin kong umaagos ng dugo ang dojo ng Long ngayong araw. Masamang tao. Ikaw, batang hamak, hayop ka, anong lakas ng loob mo para durugin ako? Elara, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kay, hindi man dirigma siguro 17. Anong klaseng kagalingan ang paghampas sa kanya? 17, tumayo ka dyan ng tahimik. Huwag kang magulo. Suntukin ang masamang tao. Suntukin ang masamang tao. Masamang tao siya. Anong dapat ipagtanggol sa isang tanga? Ikaw ang tanga. Hindi tanga si 17. Kay, ang isang mandirigma ay dapat may pusong makabayan. Huwag mong apihin ang mahina, ang tulad mo na nagpapakatuta sa mga tao ng Ying. Ay hindi kailanman makakaintindi. Mayroon akong mas kahanga-hanga pa. Ang tanggang ito, hindi ba kayo nasisiyahan? Walang hiya. Kayong mga duwag na aso, tigilan niyo ang pagkahol dito. Kung gusto niyong lumaban, edi lumaban. Ang pamilya Long ay walang mga duwag. Walang mga duwag. Walang mga duwag. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka sa mga aisle ng Ying. O ang kapalaran mo ay magiging tulad nitong 4 na basura. Ikaw natuta ng mga mandirigma ng Ying. Ako na ang haharap sa'yo. Elara, sa ganyang kasanayan ng 3 klase, may lakas pa kayong magpakilalang mga mandirigma, ang dojo ng Long ay walang kakaiba. Ako naman. Hindi ko inaasahan ito. May kasanayan ka pala. Ano ng problema? Natatakot ka? Sa aking paraan ng sining panlaban,
Kami ang nagpapasya kung panalo o talo, pati na rin ang buhay o kamatayan. Kung may lakas ka ng loob, lagdaan mo ito. Huwag mong lagdaan ang kasunduang iyon ng kamatayan. Kapag nilagdaan mo iyon, hindi na sayo ang buhay at kamatayan mo. Huwag kang padalos-dalos. Mahal, huwag mong lagdaan. Elara, kung hindi mo ito lagdaan, lumuhad ka, at tawagin akong asawa. Saka ko sila palalayasin. Kai, dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ito sa'yo. Sige, Elara, patayin mo itong traidor at supladong ito. Patayin siya. Patayin siya. Matatalo ang asawa ko. Anong sinasabi mo? Malinaw namang, nasa alanganin na, si Kai. Si Elara ay laging mabait sa'yo, ngayon naman ay sinusumpa mo siya, walang utang na loob. Matatalo ang asawa ko. Tumahimik ka. Kung patuloy kang magpapalakas ng loob nila sa aming kapahamakan, hindi kita palalampasin. Paano nangyari iyon? Elara, lahat na ng kaya mo ay ginawa mo na. Pero ako, wala pa akong ginagalaw. Paano ito nangyari? Natalo si Elara. Tama pala si 17. Kailangan mo talagang magdala ng malas. Malas talaga. Kai, ang ginamit mo ay hindi naman sining panlaban ng Veridia. Siyempre hindi. Ito ay ang banal na sining ng Ying na itinuro sa akin ni Panginoong Amano. Paano ito maihahambing sa basura tulad mo? Tumahimik ka. Ang sining panlaban ng Veridia ay hindi para sa isang dayuhang alipin na tulad mo upang insultuhin. Kung gayon, papatayin muna kita. At sa kawawa sa akin ang dojo ng long mo. Mahal, Elara, 17. Takbo. 17. Tumakbo ka. 17. Takbo. tumakbo kayo. Tumakbo ka. Elara, kung sisuko ka ngayon sa mga isla ng Ying, maaari kong iligtas ang buhay mo. Kung hindi, 1 taon mula ngayon, ang magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Kai, pinapayuhan kitang, iwanan na ang pag-iisip na iyan. Kami ang mga anak ng Veridia. Kahit na mamatay man, ay hindi kailanman susuko. Sige. Yamang ikaw ay naghahanap ng kamatayan, ibibigay ko ito sa'yo. Bitawan mo ang asawa ko. Kai, hindi martial artist si 17. Kung ano man ang gusto mong gawin sa kanya, sa akin mo gawin. Si 17, ang magtatanggol sa kanyang asawa. 17. Gago ka, naghahanap ka ng kamatayan. 17. Ikaw ang henyo sa sining panlaban ng angkan ng Zhang na 1 beses sa 1,000 taon. Ikaw rin ang tanging makakabisado sa ang 13 porma ng Tai Chai at maging lampasan pa ang dakilang ninunong si Sanfeng. Bago mabuo ang 13 porma ng Tai Chai, huwag mong ipakita ang iyong kasanayan sa sining panlaban. Huwag kang maghiganti. Mangako ka sa akin. Paano kung patayin ko ang gago na yon? Paano kung lipulin ko ang buong dojo ng Long? Eh ano naman? Ito ang kapalaran ng mga ayaw sumunod sa mga isla ng Ying. Kai, halimaw ka. Masahol ang iyong kamatayan. Gusto kong makita kung mas matigas ang iyong mga buto kaysa sa aking mga kamao. Susunod ka ba? 17. 17. Kai, 17. Gago ka. Sinuntok kita pero hindi ka papatay? Mabuti. Panoorin mo kung paano magdusa ang asawa mo sa kamay ko. mahal, Tigil na sa laban. Sisuko na kami. Hindi ako susuko. Hindi ako kailanman susuko. Elara. Ito ang bunga ng pagtanggi mong sumunod sa akin. Kai,
Ito lang ba ang lakas mo? At ang lakas mong hamunin ang paraan ng sining panlaban ng Viridia? Basura! Elara, naghahanap ka ng kamatayan. Elara, narinig mo ba? Naghihingalo na. Ang gago na yon para sa awa mo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong mamatay, sisiguraduhin kong sumunod sa'yo. Ang gago na yon. Elara, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Ang pamilya Long. Iingatan ko ito. CJ. Susuko na ako. Huli na. Paano ito nangyari? Paano kayang nagawa nitong tanggang ito na magkaroon ng ganito kalakas na panloob na lakas? Guro 17. Mahal, ayos na ngayon. 17. Napakalakas ni Kaigaw. Kailangan mong maging sobrang maingat. Huwag kang mag-alala. Drake Tiger, alagaan niyo ang asawa ko. Mula ngayon, ako na ang bahala. Kaigaw, ako na ang kalaban mo ngayon. Bata, huwag kang magyabang. Naniniwala ka ba na kayang-kaya kitang durugin ng isang kamay lang? Sinaktan mo ang asawa ko. Ngayong araw, paparusahan kita sa ginawa mo. Kahit si Elara ay hindi naging kalaban ko, ano pa ang magagawa ng isang tulad mong tanga? Wala na bang natitira? Sa dojo ng Long ninyo, ganito na lang, lumuhad ka ngayon, at magbigay galang sa akin ng 3 beses. Baka payagan kitang mamatay ng mabilis. Hindi ka karapat-dapat. Sige, kung ganoon, papatayin muna kita. Tapos lilipulin ko ang dojo ng Long. Papatayin kita. Sabi ko sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Mabuti, Kai, talo ka. Imposible. Hawak ko ang banal na sining ng Ying. Itinuro sa akin ni Panginoong Amano. Paano ako matatalo sa'yo? Malamang nagkamali ang guro, isa lang siyang tanga. Paano siya makakalaban sa guro? Guro, patayin mo na siya, kung hindi ka kumbinsido. Subukan mo ulit. Magsama kayo sa impyerno. Kai, susuko ka ba? Susuko ang quit ko. Ang pinagsisisihan ko lang, hindi ko napatay. Ang babaeng iyon, si Elara. Asong tuta ka ng Isles of Ying, pang-aatake lang ba sa likod ang kaya mo? 17. Patayin mo ang Alipors ng Isles of Ying na ito. Baka sa dakong huli ay saktan pa niya ang ating mga tao. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Kai, magsalita ka. Paano mo gustong mamatay? Bilis, sabihin niyo kay Panginoong Amano. Umalis ka. Umalis ka, kalagan niyo sila agad. 17. Patayin mo ang gagong ito. Patayin mo siya. Gago. Kapag dumating na si Panginoong Amano, papatayin niya kayong lahat. Ang dami mong satsat. Siguro bago siya mawalan ng memorya. 17. Malakas na siya noon pa. Hindi ba ibig sabihin, kasing galing na siya ng batikan ng angka ng Zhang, na binata? Huwag kang lalapit, patayin siya. Patayin siya. 17. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Pareho tayong Viridian. Ay patawad mo ako. Ngayon mo lang naalala na Viridian ka. Sa lahat ng mga taong ito, alila ka ng mga taga-Isles of Ying. Sinasaktan ng ating mga kababayang Viridian. Bakit hindi mo sinabi na Viridian ka noon? 17. Hindi natin pwedeng palayain ang ganitong klaseng tao. Kahit patayin natin siya, hindi pa rin mawawala ang ating galit. Sa tingin ko, tanging sa pagputol-putol sa kanya, makapagpapatahan tayo sa mga kaluluwa ng mga namatay na Viridian. Mga kababayan ko, mga kapatid ko, kung bibigyan nyo lang ako, si Kai, ng isang pagkakataon, magbabago talaga ako, at magiging bagong tao. Kai, tinulungan mo ang isang diktador at gumawa ng napakaraming kasamaan. Ngayon, sa ngalan ng mundo ng sining panlaban ng Viridia, papatayin kita. Awa. Pigilan mo.
Yagyu Musashi. Panginoong Yagyu, dumating ka rin. Ang gago nitong ito, nang hamak siya sa'yo, at pinagulong ako, dapat ipaghiganti mo ako. Walang kwenta. Ni hindi mo kayang patumbahin ang isang gago. Nasugatan mo ang tauhan ko. Ano naman? Binata, hinahangaan kita. Kung luluhod ka at susunod sakin, at papayag maging alipin ko, maaari kong patawarin ang buhay mo. Ang mga taga-Isles of Ying ay karapat-dapat lang. Maging aso ng mga Veridian, pinagulong mo ang 4 na dakilang guro. Binata, ginagalit mo ako. Ang tinatawag mong 4 na dakilang guro ay pawang basura, ni hindi pa ako nahirapan. At lahat sila ay nabuwal na. O sinasabi mo, ang mga tinatawag mong mandirigmang Veridian ay katulad nila, pawang basura. Anong lakas ng loob mong hamakin ang paraan ng sining panlaban ng Veridia? Ako, si Drake, ang bahala sa'yo. Drake, wag. Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat mamatay sa kamay ko. Ikaw, Teacher, huwag kang padalos-dalos. 30 taon na ang nakalipas. Dumating si Yagyu Musashi sa Veridia at nag-iisa niyang winasak ang kalahati ng mundo ng sining panlaban. Nang maglaon, ang dakilang maestro ng sining panlaban mismo ang umawat at saka lamang siya natalo. Ang lakas niya ay lampas sa kayang pantayan natin. kahit papaano, alam mo ang lugar mo. Lara, manonood lang ba tayo habang siya ay ginagawa ang gusto niya rito? Ang sining panlaban ng Veridian nyo ay puro palabas, walang laman. Nakakaawang mahina, wala silang iba kundi mga batong tuntungan para sa daan ng sining panlaban ng mga isla ng Ying. Anong katawa-tawa? Ang sining panlaban ng Ying ay nagmula sa Veridia. Sa harap ng paraan ng sining panlaban ng Veridia, ito ay wala ng iba kundi nagpapakitang gilas sa harap ng eksperto. Ah, talaga? Ang 4 na ito ay ang king mga tauhan ko. Basta't isa sa inyo ang makatalo sa kanila, aminin ko na ang sining panlaban ng Veridian nyo ay hindi basura. Siyempre, kasama ka dyan. Ang mga mandirigma ng Ying, mula sa edad na 5, tinuruan na sila ng lahat ng uri ng pamamaraan ng pagpatay. Ang lakas nila ay hindi kukulangin sa lakas ng 4 na dakilang maestro. Sila ay mga makina ng pagpatay na walang damdamin. Lara, tama ka. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon. Ang ilang nakakaawang maliliit na payaso ay hindi karapat-dapat ipagmalaki. 17. Huwag kang magpabaya. Kahit ang lolo ko, noong nasa rurok siya, ay maaaring hindi nila matalo. Mahal, huwag kang mag-alala. Sa kanila lamang, hindi nila ako kayang saktan. Patayin siya. Magaling. 17. Imposible ito. Paano matatalo ng mga mandirigma ng Ying ang isang tulad mo? 17. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Bata, hindi masama ang mga kasanayan mo. Mula nang lipulin ang angka ng Zhang, 15 taon na ang nakalipas. Ako, matagal-tagal na rin akong hindi nakakasagupa ng karapat-dapat na kalaban. Karapat-dapat kang mamatay sa kamay ko. Ayon sa asawa ko, kayong mga mandirigma ng Ying, sa harap ng mga manlalaro ng sining panlaban ng Veridia, ay wala kundi mga hindi ortodokso at mapanlinlang na paraan. Bata, huwag mong sisihin ang sarili mo kapag hindi kita binalaan. Panginoong Amano, si Panginoong Yagyu ay personal na alagad ni Kuma Amano. Parang manok lang ang pagpatay sa'yo. 17. Mag-ingat ka. Si Kuma Amano ang pangunahing maestro ng espada sa Isles of Ying. Yagyu Musashi, sa paglipas ng mga taon, kayong mga mandirigma ng Ying ay nagdanak ng dugo ng napakaraming manlalaban mula sa Veridia. Ngayon, gagamitin ko ang inyong dugo upang parangalan ang mga manlalaban ng Veridia na nagbuwis ng buhay at ang kanilang mga bayaning espiritu. Ang aking mga kamay ay talagang nabahira ng dugo ng maraming Veridian. Pero iyon ay dugo ng mga basura. Yagyu Musashi, masyado mong minaliit ang aming mga manlalaban mula sa Veridia. Gago. Tingnan mo ang paraan ng sining panlaban ng Veridia ngayon. Walang sino man ang katapat ni Master Yagyu. Bakit hindi ka nalang lumuhad at humingi ng awa? Mas kaunting salita, mas maraming aksyon.
Ito ba ang tinatawag niyong paraan ng sining panlaban ng Veridia? Sa paningin ko, ito ay isang ganap na kaguluhan. Ah, talaga? Magaling. Magaling. Ang mga sipa na yon, medyo kawili-wili. Muli. Elara, kaya ba ni 17 na talunin siya? Talagang mananalo si 17. 17. Elara! Hoy, aminado ako. May konting galing ka nga. Pero sa mundong ito, bukod sa ang 13 porma ng Tai Chai, lahat ng sining panlaban ng Veridia mo, ay sa paningin ko, walang kwenta, matapos lipulin ang angka ng Zhang 15 taon na ang nakalipas. Wala nang makakapagpatuloy ng ang 13 porma ng Tai Chai. Elara, ano nang gagawin natin? Posible bang ang paraan ng sining panlaban ng Veridia ay talagang matatalo ng mga tao ng Isles of Ying? Hindi pa nagsasama, nawala na nga ang 13 porma ng Tai Chi. Kahit na isagawa pa yon ngayon, hindi pa rin yun makakapantay kay Lord Yageo. Sinong nagsabing nawala na ang 13 porma ng Tai Chai? Ito ba ay Tai Chai? Tai Chai, Imposible, Lord Yageo. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang 13 porma ng Tai Chi ay matagal nang nawala. Walang ibang nakakaalam niyan sa labas ng angka ng Zhang. Siya ay nagbabala lang gamit ang ilang postura ng Tai Chi. Posible kaya? Nagbobola ba talaga si 17? bola man o hindi, malalaman din natin agad. Hoy, kahit na alam mo talaga ang 13 porma ng Tai Chai, ano naman, ngayon, ikaw ay itinakdang mamatay. Sa aking espada. Ito ba ay ang hampas ng tagapagpatay Diyos? Elara, ano ba ang hampas ng tagapagpatay Diyos? Ganoon ba talaga kalakas yun? Ang hampas ng tagapagpatay Diyos, ang pinakamakapangyarihang teknik ni Kuma Amano, ang banal na mandirigma mula sa kapuluan ng Ying. Ginamit niya minsan ang teknik na ito para patayin sa isang iglap 15 dalubhasang antas guro. Nakakatakot talaga. 17. Delikado ito. Tama, iyon ang hampas ng tagapagpatay Diyos. Sa buong mundo ng sining panlaban ng Veridia, walang sino man ang makakatagal sa hampas ng tagapagpatay Diyos. Ang mamatay sa hampas ng tagapagpatay Diyos ay karangalan mo, bata. Ang hampas ng tagapagpatay Diyos na sinasabi mo, sa paningin ko, ay isang teknikang hindi kinaugalian lamang. Gago, 17. Mag-ingat ka. ang Tai Chai ay walang hugis, walang hangganan, at sumusunod sa takbo ng kalikasan. Bata, nakangalit ka lang ba sa akin? Elara, ano ang nangyayari? Bakit si Juro Yagyu, hindi man lang nasaktan? Baka naman, nagbobola lang talaga si 17. Pagkatapos ng lahat, si Juro Yagyu iyon. Normal lang na hindi makasabay sa kanya si 17. Hintayin natin at tingnan. Gaya ng inaasahan ko, puro bola lang yan. Ang mga galaw mo, ang pagtama kay Panginoong Juro, ay parang kiliti lang. Ah, ganoon ba? Nanalo siya. Nanalo tayo. Elara, natalo si 17. Juro Yagyu. Panginoong Juro, ayos ka lang ba? Impossible, ang hampas ng tagapagpatay Diyos ay walang talo. Paano ako matatalo sa'yo? Ganito ang katotohanan. Ang sining panlaban nyo mula sa Isles of Ying ay mas mababa kaysa sa aming sining panlaban ng Veridia. Napakahina. Ikaw. Ngayon, sinabi ko sa'yo, ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Tama, ang mga mandirigmang Ying na ito ay uhaw sa dugo. Sila ang pumatay sa napakaraming mga kababayan nating Veridian. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Huwag siyang pakawalan. Huwag siyang pakawalan. Kahit ako ay mamatay, hindi ako mamamatay sa kamay ng mga basura tulad mo. Natalo ako ngayon, pero pagkatapos ng summit ng sining panlaban, ang aming Isles of Ying ay tiyak na makokontrol. Ang buong mundo ng sining panlaban ng Veridia, Ano ang ibig mong sabihin dyan? ang aming sining panlaban ng Ying, ay walang talo.
Panginoong Juro. Kai, patay na si Juro Yagyu. Ngayon, ikaw naman ang turno. Huwag kang lumapit. Kai, ikaw ang susunod. Guro Long. Guro 17. Ay patawad ninyo kami. Ngayon ka pa hihingi ng awa? Ano ang ginagawa mo noon? Kai, nakipagsabuhatan ka sa mga isla ng Ying, at sinaktan ng ating mga kababayan. Mas masahol ka pa sa hayop. Oo, mas masahol ako sa hayop. Mas masahol ako sa hayop. Kasalanan ng mga taong ito ang lahat. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Napilitan lang ako. Pakiusap, mga kasama. Ay patawad ninyo ako. Kai, maaari kong ipatawad ang buhay mo. Salamat, Guro 17. Ipinapangako ko, magbabagong buhay ako, at magsisimula ulit ng malinis. Ngunit kahit maiwasan ang parusang kamatayan, ang parusa sa iyong mga kasalanan ay hindi maiiwasan. Babaliwalain ko ang isa mong paa bilang babala. 17. Ang galing, sa isang galaw lamang. Natakot silang lahat. Oo, mula ngayon, hindi na tayo matatakot sa mga mandirigmang Ying. Tama, hindi na tayo natatakot, hindi natatakot. 17. Sabihin mo sa akin, paano mo nalalaman ang 13 anyo ng Taichai? At, sino ka talaga? Mahal. Sa totoo lang, ako ay... Mahal. Ano ang sinabi mo? Ang takang iyon mula sa dojo ng Long. Ang pumatay kay Juro Yagyu. Oo. Nakita ko mismo ng aking mga mata, siya ang pumatay kay Panginoong Juro, at ginamit niya ang matagal nang nawawalang 13 anyo ng Tai Chi. Kalokohan, ang angkan ng Zhang ay winasak. 15 taon na ang nakalipas. Paano maaaring ang 13 anyo ng Tai Chai ay nananatili pa rin sa mundong ito? Nakita ko mismo ng aking mga mata, ginamit niya talaga ang 13 anyo ng Tai Chi. Kung hindi sana matatalo si Panginoong Juro sa kanya. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, anumang paraan ang gamitin mo, dalhin mo si Elaralong sa akin. Bukas ang sumit ng sining panlaban. Ayaw kong may manggugulo na walang kwentang tanga sa aking plano. Oo, Tagapangulo Chen. Lumabas ka. Namatay si Liu Zhang, 15 taon na ang nakalipas. Talagang hindi na siya maaaring mabuhay pa. Huwag kang mag-alala, Panginoon ko, lahat ay handa na. Bukas, sa sumit ng sining panlaban, ang araw na magtatagumpay ang ating plano. "17. Sino ka talaga? Mahal. Sa totoo lang, ako ay... Elara. May natanggap lang akong balita. Si Vice Tagapangulo Kane Chen ng Samahan ng Sining Panlaban, na kumikilos bilang isang alagad ng dakilang maestro ng Sining Panlaban, ay nagtitipon ng summit ng Sining Panlaban. Inaanyayahan ang lahat ng pangunahing sekta ng Sining Panlaban, at mga dojo upang magkaisa laban sa Isles of Ying. Ken Chen. Tatay. Bilisan mo. CJ. Tatay. Labimpito. Wala yan. Sinabi mo bang si Ken Chen ay Vice Tagapangulo na ng Martial Arts Association? Tama, si Kane Chen ay direktang estudyante ng dakilang maestro ng Sining Panlaban. Hindi lang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan, may puso pa siya ng kabalyero. Ang pamumuno niya sa lahat ng pangunahing sekta ng Sining Panlaban, para labanan ng Isles of Ying ngayon, ay isang napakamabuting gawain, ay isang huwaran para sa ating lahat. Tumalikod na si Ken Chen sa Isles of Ying. May masamang plano siguro sa likod nito. Inoorganisa ni Tagapangulo Chen ang summit ng Sining Panlaban para labanan ang Isles of Ying. Isang napakamabuting gawain. Ang pamilya Long ay natural na tutulong. Hindi ka pwedeng pumunta. Bakit? Wala yan. Kakasugat mo lang. Kailangan ng katawan mo ng pahinga. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang kalagayan ng sarili kong katawan. Wala yan. Pero, Walang pero. Kung hindi ako pupunta, magiging pagsisisi ko yan. nakipagsabuatan si Ken Chen sa Isles of Ying. Pinatay niya ang tatay ko. At winasak ang buong angkan namin. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para ibunyag ang kanyang masamang ugali sa buong mundo. Para maghiganti sa dugong inihan ng aking pamilyang Zhang. 17. Anong problema? CJ, sasama ako sa'yo. Oh, tama. Kailangan kong bumalik sa dojo para kumuha ng isang bagay. Mauna ka na. Hahanapin kita doon mamaya. CJ. Faye, pakiusap, alagaan mong mabuti si Elara. Mauna na ako sa summit ng Sining Panlaban. 17. Huwag kang mag-alala.
Elara, ano ito? Sinabi sa akin ni Lolo, na pagkatapos gumaling si 17, dapat kong ibigay ito sa kanya. Hindi ko pa ito binuksan. Bakit hindi natin buksan at tingnan? Maari kayang. Dumating na si Rowan. Nandito na pala ang lahat ng maestro. Rowan. Na-late ako. Patawarin niyo ako. Dumating na si Warren. Pagbati sa lahat ng maestro. Isang karangalan, isang karangalan. Warren, Rowan. Personal na inorganisa ni Tagapangulo Chen ang summit ng sining panlaban na ito, upang labanan ng Isles of Ying. Para sa ganitong mahalagang okasyon, gaano man ako kabisi, dapat akong dumalo. sa loob ng maraming taon, si Tagapangulo Chen ay ubos na ubos ang kanyang lakas sa pagpapanatili ng mundo ng sining panlaban ng Veridia. Talagang nagsumikap siya at nakamit ang mga dakilang bagay. Nakakalungkot lang na ang ating mundo ng sining panlaban ng Veridia. Unti-unting nauubos ang talento. Nasa pagbaba na ito. Wala rin talaga kaming magagawa. Mula nang lipulin ng Zhang Clan, namatay ang dakilang maestro ng sining panlaban, at nahulog sa bangin ang Young Master. Hindi na alam ang kanyang kapalaran mula noon. Kung kasama pa natin ang Young Master, sa kanyang talento, tiyak na pamumunuan niya ang paraan ng sining panlaban ng Veridia, pabalik sa dating karangalan. Sa kabutihang palad, nandito na ngayon si Tagapangulo Chen. Bilang personal na disipulo ng dakilang maestro ng sining panlaban, maaari niyang pamunuan ang ating mundo ng sining panlaban ng Veridia upang talunin ang Isles of Ying. Kung hindi ang mundo ng sining panlaban ng Veridia, wala nang lakas na maiiwan upang labanan sila. Totoo. Dumating na si Tagapangulo Chen. Maligayang pagdating, Tagapangulo Chen. Maligayang pagdating, Tagapangulo Chen. Na-late ako. Matagal kayong naghintay. Matagal-tagal na rin. Kan, ikaw, taksil sa iyong maestro at mga ninuno. Traidor na nakikipagsabuatan sa Isles of Ying. Ngayon, tiyak na bubunutin ko ang iyong mapagkunwaring mukha. Laging abala si Tagapangulo Chen. Paano namin hindi malalaman yon? Paano namin kayo masisisi? Ang babait niyong lahat. Nagsusumikap lang akong tumulong ng kaunti para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia. Hindi ko mararating ang narating ko ngayon kung wala ang patuloy na suportan niyong lahat. Sigurado akong alam niyong lahat na ang aking yumaong maestro, ang dakilang maestro ng sining panlaban, at ang aking nakababatang kapatid sa sining, si Leo, kasama ang mahigit 100 miyembro ng angkan ng Zhang, 15 taon na ang nakalipas, ay namatay sa kamay ng mga mandirigma ng Ying, sa tuwing naaalala ko, na hindi pa napaparusahan ang mga pumatay sa aking maestro. Habang ako lang ang nabubuhay, napupuno ako ng hindi matiis na kalungkutan. Ngayon, gagamitin ko ang pagpupulong ng sining panlaban na ito upang pumili ng pinuno ng alyansa na may kabutihan at kakayahan upang manguna sa atin para talunin ang mga isla ng Ying at protektahan ang ating mundo ng sining panlaban ng Veridia. Magaling. Mahusay magsalita si Tagapangulo Chen. Si Tagapangulo Chen ay nasa rurok ng kanyang lakas. Wala nang mas angkop sa posisyon ng pinuno ng alyansa kaysa sa inyo. Bukod pa riyan, kayo ang personal na estudyante ng dakilang maestro ng sining panlaban. Personal na estudyante niya kayo. Kayo ang may pinakamataas na kasanayan sa atin. Ang posisyong ito ng pinuno ng alyansa ay para lang sa inyo. Warren, sobra naman ang papuri mo. Maliit lang ang aking kakayahan at mababaw ang aking kaalaman. Natatakot akong hindi ko kayang dalhin ang mabigat na responsibilidad na ito. Pakiusap mga kasama, huwag niyo akong purihin ng ganoon kataas. Tagapangulo Chen, bakit niyo binababa ang sarili niyo? Mayroon kayong kabutihan at kasanayan sa sining panlaban. At kayo ang personal na estudyante ng dakilang maestro ng sining panlaban. Lubos kaming humahanga sa inyo. Kung ibang tao ang pinag-uusapan, ako ang unang tututol. Totoo. Kung nandito pa ang angkan ng Zhang, maiintindihan ko pa. Pero ngayon, ang mundo ng sining panlaban ay parang kawan na walang pinuno. Ang tanging makakapagdala ng responsibilidad na ito ay si Tagapangulo Chen. Handang-handa kaming mag-alay ng katapatan kay Tagapangulo Chen bilang pinuno ng alyansa. Sumasang-ayon din kami. Sumasang-ayon kami. Sang-ayon, sang-ayon. Anong kabutihan o kakayahan ba ang mayroon ako para maging karapat-dapat sa tiwala ninyong lahat? Ako. Natatakot akong hindi ko kayang dalhin ang mabigat na responsibilidad na ito. Kung hindi mo kayang dalhin ang napakalaking responsibilidad na ito. Ang titulo ng pinuno ng alyansa ng mundo ng sining panlaban ng Veridia ay ako ang handang humawak ng titulong ito. Ang kapal mo, sino ka? Paano mo nagawang magsalita ng ganyang kaastig? Ako si Juro Yagyu, narito ako ngayon upang durugin ang paraan ng sining panlaban ng Veridia at maging pinuno ng alyansa. Juro Yagyu. Paano naging siya? May bali-balita na ang lalaking ito ay ang punong disipulo ni Kuma Amano, ang banal na mandirigma ng Isles of Ying. Ang lakas niya ay higit pa kay Yagyu Musashi. Galing ka sa Isles of Ying. Wala kang karapatang tumayo sa entablado. Bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka.
Hindi ba't kayong mga mandirigmang Veridian ay naghahalal ng pinuno ng alyansa? Wala namang sinabi na hindi kami mula sa Isos of Ying ay pwedeng sumali. O sinasabi mo ba na kayong mga mandirigmang Veridian ay natatakot sa aming sining panlaban mula sa Isos of Ying? Walang galang. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Paano mo nagawang insultuhin ang sining panlaban ng Veridia? Hayaan mong turuan kita ng leksyon. Mabuti, Rowan, turuan mo siya ng leksyon. Ipakita mo sa kanya ang kapangyarihan ng sining panlaban ng Veridia. Tagapangulo Chen, maupo po kayo. Matatalo siya. Talagang kahabag-habag. Ganito na lang, kung sino man sa inyo ang makakatalo sa akin, aalis ako kagad. Ngunit kung walang makakatalo sa akin, ang posisyon ng pinuno ng alyansa ngayong araw ay siguradong akin. Ikaw na hamak na salbaheng taga Isles of Ying. Kung gayon, hayaan mo ako. Naturuan ka ng leksyon. Ayos ka lang ba, Warren? Talagang kahabag-habag. Sino pa? Ang kapal mo, kung gayon, ako ang haharap sa'yo. Kung gayon, haharapin kita. Tagapangulo Chen, narinig kong ikaw ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo ng sining panlaban ng Veridia ngayon. Ito ay, puri lamang ng aking, mga kapwa manlalaro ng sining panlaban. Bawat practitioner ng paraan ng sining panlaban ng Veridia ay malakas. Paano ko magagawa ang pag-angkin na ako ang pinakamalakas? Gayunpaman, para harapin ka. Sapat na ito. Ito ang unang galaw ng Tai Chi. Mula nang ang angka ng Zhang ay pinaslang. 15 taon na ang nakalipas. Wala nang nakakaalam ng Tai Chi. Ito ang pinakamataas na sining panlaban ng Veridia. Tiyak na matatalo si Juro. Kung ikaw ang pinakamalakas sa Veridia, sa pagtalo sa iyo, tinalo ko ang buong Veridia. Ano ang sinasabi mo, kayong taga mga isla ng Ying? Si Tagapangulo Chen ay personal na estudyante ng dakilang maestro ng sining panlaban. Hindi siya kailanman matatalo. Tagapangulo Chen, dahil napakakumpiyansa mo, nakangahas ka bang lumagda sa dokumentong ito? Kung matalo ka, dapat mong pangunahan ang buong mundo ng sining panlaban ng Veridia na sumuko sa mga isla ng Ying. Ito, Hindi matatalo si Tagapangulo Chen. Naniniwala ako sa kanya. Eksakto. Naniniwala kami kay Tagapangulo Chen. Tiyak na mananalo siya. Tagapangulo Chen, pumayag ka. Pumayag. Pumayag ka. Pumayag ka. Pumayag ka. lahat, ito ay may kinalaman sa reputasyon ng mundo ng sining panlaban ng Veridia. Kailangan nating pag-isipang mabuti ito. Tagapangulo Chen, naniniwala kami sa'yo. CJ, dahil naniniwala kayong lahat sa akin, sa ngalan ng paraan ng sining panlaban ng Veridia, ipapakita ko sa inyong taga mga isla ng Ying kung gaano kalakas ang aming sining panlaban ng Veridia. Mabuti, mabuti, mabuti. Hindi ginamit ni Kane ang kanyang buong lakas. Matandang Soro, lumabas na rin ang iyong tunay na kulay. Gaya ng inaasahan sa tagapangulo ng samahan ng sining panlaban ng Veridia, talagang kahanga-hanga. Tagapangulo Chen, huwag kang magpigil. Kayong mga taga mga isla ng Ying ay hindi alam ang inyong limitasyon. Umalis kayo rito. Umalis? 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 Tagapangulo Chen. Magaling Kane. Anong klaseng pakana ng pagsasaktan sa sarili? Tagapangulo Chen, paano naging napakalakas ng teknikang espada ni Juro? Natalo si Tagapangulo Chen. Veridia. Ginamit ni Tagapangulo Chen ang pinakamataas na sining panlaban ng Veridia. Kay Chai. At wala namang espesyal dito, di ba? Pwede mo akong insultuhin, pero hindi mo pwedeng insultuhin ang kay Chai. Tagapangulo Chen. Pwede akong mamatay. Ang paraan ng sining panlaban ng Veridia ay hindi susuko.
Talaga bang hindi ka takot mamatay? Lahat tayo ay mamamatay balang araw. Ang mamatay para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia ay isang karapat-dapat na kamatayan. Isinantabi ni Tagapangulo Chen ang kanyang sariling buhay at kamatayan para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia. Talagang nakakaiyak, isang napakalaking biyaya para sa ating mundo ng sining panlaban ng Veridia. Nakakalungkot. Ang ating mundo ng sining panlaban ng Veridia ay tuluyan ng humina. Tagapangulo Chen, sumuko ka na. Marahil ang mundo ng sining panlaban ng Veridia ay talagang tapos na. Tagapangulo Chen, sumuko ka na. Higit pa sa sapat ang nagawa mo. Para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia. Tagapangulo Chen, hindi ka namin sisi. Hindi ka rin sisi ng mundo ng sining panlaban ng Veridia. CJ, susuko na ako. Yamang sumuko na si Tagapangulo Chen. Pirmahan mo ito. Nahihiya ako sa inyong lahat. Nahihiya ako sa aking guro. Nahihiya ako sa mundo ng sining panlaban ng Veridia. Pagkatapos ng araw na ito, mag-isang maglalakbay ako sa loob ng 10 taon at hindi na makikialam sa mga usapin ng sining panlaban upang magbayad puri sa kasalanan ngayong araw. Tigil. Ang paraan ng sining panlaban ng Veridia ay hindi kailanman susuko. Sino ka? Anong karapatan mong magsalita ng ganyan kaayabang? Ako ang magwawagi sa'yo. Kahit si Tagapangulo Chen ay hindi ko kalaban. Ikaw pa kaya, isang batang isip bata, nakakatawa, bakit parang pamilyar sa akin, ang binatang ito? Bata, bumaba ka na agad. Huwag mong sayangin ang buhay mo ng walang dahilan. Binata, si Juro ay hindi, kaya natin talunin. Bumaba ka na. Oo, binata. Huwag kang padalos-dalos. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Tama ang dalawang maestro. Kahit ako ay hindi siya matalo, lalo na ang binatang ito. Tagapangulo Chen, ayaw mo bang manalo? O hindi mo kaya? Nahihiya ako. Mas mahina ang kakayahan ko. Hindi ko siya kalaban. Talaga? Hindi siya kalaban? Sa tingin ko, hindi ka lang nakahas sumuntok. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw, Kane, ay kasabwat ng mga taga-Isles of Ying. Ipinagkakanulo mo ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Kusang nagpapakaaso para sa mga taga-Isles of Ying. Kalokohan. Nagubos ng lakas si Tagapangulo Chen para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia. Paano ka naglakas loob, isang hamak na tao na tulad mo, nasiraan ang kanyang pangalan, mga kasama? Mula pa sa aking kabataan, ako'y lubusang tinuruan ng aking iginagalang na maestro. Bagaman ako'y isang manlalaban lamang, malalim kong nauunawaan ang kapakanan ng bansa. Kahit ako'y mamatay, hindi ko kailanman gagawin ng isa. Papanlin lang at ereheng gawain. Binata. Ang aking konsensya ay malinis. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Upang siraan ako? Kung sasabihin mo sa akin ngayon, ako ay nangangako, sa harap ng lahat ng manlalaban na naririto, na hindi kita pag-initan. Si Tagapangulo Chen, na hinaharap ang paninirang puri mula sa isang hamak na tao, ay kayang gantihan ng kabutihan ng kasamaan. Siya nga ang isang huwaran para sa ating lahat. Kung walang ebidensya, talagang paninirang puri yan. Kahit hindi ka pansinin ni Tagapangulo Chen, kami mga manlalaban ay hindi ka palalampasin. Tama, talagang hindi natin siya dapat palampasin ng basta-basta. Sa tingin ko, ang batang ito ay narito lamang para manggulo. Sino ang nagsasabing wala akong ebidensya? Nagpakita lang si Kan ng pagpapanggap na nasugatan. Mukhang mapanganib ang mga estilo ng espada ni Juro, pero hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Kalokohan, paano siya makakapigil sa harap ng buong mundo ng sining panlaban? Mukhang mapanganib ang mga galaw ni Juro, pero pinigil niya ang lahat ng kanyang lakas. Pang-ibabaw lang ang mga sugat, walang tunay na pinsala. Mga kasama, huwag kayong makinig. Sa kalokohan ng batang ito, si Tagapangulo Chen ay isang dakilang maestro, at personal na estudyante ng dakilang maestro ng sining panlaban. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Sa tingin ko, nandito lang siya para manggulo. Tagapangulo Chen, may lakas ka bang ipakita ang iyong sugat para makita ng lahat? Bata, mukhang gusto mong mamatay. Paano mo na itatanong ang aking lakas? Ganito ka naka-ager para patigilin ako. Ngayon, papakita ko sa inyong mga dumi mula sa Isles of Ying ang kapangyarihan ng sining panlaban ng Veridia. Binata, huwag kang magpadalos-dalos. Bastos. R. Guro. Hahaha. Ang lakas ng kanyang aura, mukhang noong nakikipaglaban siya sa akin kanina. Hindi pa niya ginagamit ang buo niyang lakas. Mag-ingat ka, binata. Napakalakas ng aura ng lalaking ito. Kahit magsama-sama pa kaming lahat, hindi pa rin namin siya kayang talunin. Pang-ilalim ng mga panlilinlang lang. Kayo lang namang mga taga-isla ng Ying ay natutunan. Ang aming sining panlaban ng Veridia, ang mga panlabas na bahagi lang. Tapos may lakas pa kayo ng loob na ipagyabang. Nakakatawa, hayop ka. Ang yabang ng lalaking ito. Sa tingin ko, hindi niya kayang tumagal ng kahit kalahating galaw mula sa kanya. Nagpapapansin lang siya. Napakabata pa. Sayang. R. Ano? Wisit, paano ito nangyari?
Nakakahabag na mahina. Ito lang ba ang kayang gawin ng sining panlaban nyo mula sa mga isla ng Ying? Mapahamak ka. Papatayin kita. Ang binatang ito ay tunay na napakalakas. Sino nga ba talaga siya? Totoo, na magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa murang edad. Kahit na nabubuhay pa ang binatang Panginoon ng angkan ng Zhang, malamang ay kapantay niya ito. Paano ito posible? Sino ang binatang ito? Kayong mga mandirigma ng Ying, ito lang ba ang kasanayan ng ikatlong klase na meron kayo? Ang mga mandirigmang Veridian ba ay takbo at tago lang ang alam? Kung may lakas ng loob ka, harapin mo ako ng marangal. Tama siya. Kaming mga mandirigmang Veridian ay hindi mga duwag na nagnanakaw tulad ng mga daga. Patuloy na pag-iwas ay kulang sa ugali ng isang tunay na bayani. CJ, kaya't ipakita ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na sining panlaban ng Veridia. Taychai. Nanalo siya. Nanalo siya. Nanalo siya. Elara, hindi kaya ito ang maalamat na Black Iron Order. Sa tingin ko, alam ko na kung sino si 17 ngayon. Hanapin natin siya. Mga binibini. Saan kayo patungo? Kay Gao, ano ang ginagawa mo rito? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring magsisi. Gusto mong maging aso ng Isles of Fame. Aso. Mas mabuti yon kaysa hamakin ng lahat. Walang hiya ka. Ito ang bulwagan ng mga ninuno ng pamilya Long. Hindi ka magkakagulo rito. HMP. Pinatawad ka na ni 17. Hindi ka lang walang utang na loob. Tinutulangan mo pa ang isang tirano. Mas masahol ka pa sa hayop. Ha ha ha. Kumpara sa patron sa likod ko, walang kwenta ang gago na yon. Hulihin sila. Paano ito nangyari? Paano ako natalo sa'yo? Nanalo siya. Natalo nga niya si Juro Yagyu. Diyos ko, mas malakas pa siya kay Tagapangulo Chen. Nanalo siya. Nanalo siya. Nanalo siya. Nanalo siya. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Ang kasanayan sa sining panlaban ng binatang ito ay talagang pambihira. Kung hindi ako nagkakamali, ang sining panlaban na ginamit ng binatang ito ay ang 13 anyo ng Tai Chi. Ang galaw na sagip at suntok, tama ba? Tama. At ang kamay na alapaap, tapik sa kabayo, at tawid kamay kanina, ay galing din sa 13 anyo ng Taichai. Baka naman, siya ay isang inapo ng angkan ng Zhang. Impossible. Talagang imposible. Ang angkan ng Zhang ay nilipol na. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Walang ganoong bagay na inapo ng Zhang, pero ang binatang ito ay nagtataglay ng 13 anyo ng Taichai ng angkan Zhang. Paano mo ipapaliwanag iyon? Tadhana lang iyon kung gayon. Noong nasa rurok ang angkan ng Zhang, daan-daang disipulo ang mayroon sila. Kung may taong may masamang hangarin na gustong lihim na matutunan yon, madali lang iyon. Lihim na natutunan, sabi mo. Binata, ano nang pinagtatawanan mo? Pinagtatawanan ko ang kapal ng mukha mo. Paulit-ulit mong sinasabing ang Taichai ko ay lihim na natutunan. Mapapatunayan mo ba? Si Tagapangulo Chen ay ang dakilang maestro ng sining panlaban. Personal na estudyante, ang kanyang natutunan ay ang mismong 13 anyo ng Taichai. Kung ang sayo ay tunay o peke, makikita agad iyan ni Tagapangulo Chen. Kung sasabihin ni Tagapangulo Chen na palihim mo itong pinag-aralan, di palihim mo nga iyang pinag-aralan. Ang pag-aaral ng sining panlaban ng palihim ay isang malaking kasalanan. Ang galing ng talento. Sayang lang, masama ang kanyang pagkatao. Ang pagnanakaw sa mga aral ng isang maestro, iyan ay isang malaking kasalanan. Sayang talaga. Warren, ang taong ito ay palihim na nag-aral ng sining panlaban. Nilabag ang lahat ng patakaran, kahit na mataas ang kanyang kakayahan. Hindi nito maitatago ang katotohanan. Masama ang kanyang pagkatao. Ang angkan ng Zhang ay may sinaunang patakarang minana. Ang Taichai ay hindi dapat ituro sa mga tagalabas. Binata. Sa pagtingin na napalayas mo ang isang malakas na kaaway para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia, basta't sisirain mo ang iyong kasanayan sa sining panlaban, ako ay handang mamagitan para sa iyo, sa komunidad ng sining panlaban, upang mailigtas ang iyong buhay. Tagapangulo, bakit mo pa kailangang ipagmakaawa siya? Kami, mga matuwid na manlalaban, ay dapat unahin ang pagiging makabayan. Binata, kung aminin mo ang iyong pagkakamali at magbabago ka, maaari pa naming bigyan ka ng pagkakataon. Ikaw, napakabait ni Tagapangulo Chen. Dali, lumuhod ka at magpasalamat. Sirain mo ang iyong sining panlaban. Tagapangulo Chen. Dahil sinasabi mong ang aking Taichai ay palihim na pinag-aralan, may lakas ka bang makipaghamok sa akin? Hay, gusto niyang makipag-spar sa Tagapangulo? Paano ako, si Chen, makikipag-spar sa isang baguhan lang, sa mundo ng sining panlaban? Hindi ba't katatawanan lang ako kung malaman yon? Nagagamitin ko ang posisyon ko para apihin ang mahina. Maliban na lang kung takot ka.
Kung tutuusin, talong ka lang. Kay Juro Yagyu, mabait si Tagapangulo Chen sa'yo dahil baguhan ka lang at hindi bababa sa level mo. Pero abusado ka na, lalong tumatapang. Binata, una, nag-aral ka ng sining panlaban ng palihim. Pangalawa, ininsulto mo si Tagapangulo Chen. Kahit na natalo mo si Juro Yageo, hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Pipiliin ko ang sining panlaban mo at umalis ka na. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit bumagsak ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Sa ganitong kalagayan, sinasabi ninyo ang katuwiran at moralidad. Pero hindi niyo makilala ang tama sa mali. Dahil lang si Kan ang tagapangulo, bulag kayong sumusunod sa kanya. Kalokohan, kung hindi kami maniniwala kay Tagapangulo Chen, sa'yo ba kami maniniwala? Binata, nasugatan si Tagapangulo Chen. Kung gusto mong makipaglaban, ako si Rowan ang kalaban mo. Huwag kang mag-abala, Rowan, dahil gusto ng binatang itong makipag-spar sa akin. Pagbibigyan ko siya. Tagapangulo Chen. To, kahit hindi ko alam kung paano mo nalaman ang Tai Chai, hindi ka talaga kalaban ko. Nagtago nga ako ng tunay kong lakas kanina. Pero sa kasamaang palad, hindi sila kasing talino mo. Ken Chen, ilalantad ko ang iyong mapagkunwaring mukha. Wala kang pagkakataon. Papatayin kita gamit ang Tai Chai. Ang lakas ng kanyang panloob na enerhiya. Ang binatang ito, nakapagpabalik pa kay Tagapangulo Chen. Ang lakas para sa isang kabataang tulad niya. Imposible. Paano mapapantayan ng batang ito? Ang Tai Chi ni Tagapangulo Chen? Bruting lakas lang ang meron siya. Paano niya mapapantayan ang tunay na, ang 13 porma ng Tai Chai? Ang binatang ito, ang 13 porma ng Tai Chai na ginagamit niya, ay mas dalubhasa kaysa kay Tagapangulo Chen. Hindi lang iyon. Ang panloob na enerhiya ni Tagapangulo Chen ngayon ay mukhang ilang beses na mas malakas kaysa dati. Posible kaya na nagpapakumbaba lang siya kanina? Guro. Ito ay ang 13 porma ng Tai Chai. Ang 13 porma ng Tai Chai. Kane, alam mo ba na ang 13 porma ng Tai Chai ay kailangang isabay sa manual ng pagsasanay para mailabas ang tunay nitong kapangyarihan. Ang Tai Chai na pinagpractice mo, ang alam lang ay ang anyo, hindi ang diwa. Isang mahinang teknik lang yan. Imposible yan. Ang manual ng pagsasanay para sa 13 porma ng Tai Chai ay isang sikretong hindi kailanman naipasa ng angka ng Zhang. Posible kaya? Impossible. Paano nangyari yon? Nasira na ang angka ng Zhang. Paano may maiiwang manual ng pagsasanay sa mundo? Nagsasabi lang ng walang kabuluhan ang batang to. Nagsisinungaling lang yan. Eksakto. Nauna pang nasugatan ang guro ko, naubos na ang kanyang panloob na lakas. Hindi patas ang panalo ng batang to. Panalong hindi patas. Kane, trader ka. Kung hindi dahil sa pagtataksil mo sa angka ng Zhang, paano masisira ang angka ng Zhang? Ang mga utang na dugong ito, naaalala mo pa ba? Si Tagapangulo Chen ay isang dakilang maestro ng sining panlaban. Hindi namin hahayaang siraan mo siya. Huwag mong siraan si Tagapangulo Chen. Huwag siraan si Tagapangulo Chen. Tama, talagang hindi namin hahayaang siraan mo si Tagapangulo Chen. Huwag siraan si Tagapangulo Chen. Kaibigan, ano ba ang nagawa kong si Kan na ikinagalit mo at ganito mo ako sisiraan? Binata, kahit na pambihira ang iyong galing, hindi mo dapat sirain ang reputasyon ni Tagapangulo Chen. 15 taon na ang nakalipas. Nilaso ni Kan ang tsaan ng dakilang maestro at pinatay ang dakilang maestro at iyon ang dahilan ng pagkamatay ng dakilang maestro. Impossible. Tiyak kong walang bakas ang ginawa ko. Paano niya nalaman? Kalokohan. Bata, sa tingin ko ay baliw ka. Mga gwardya, huliin niyo siya. Binata, mayroon ka bang ebidensya sa sinasabi mo? Mga guro, huwag kayong malinlang ng batang ito. Sinisiraan niya ang pangalan ng tagapangulo at gustong palitan ito. Huwag matakot mga kasama. Sabay-sabay tayong umatake. Kapag naubos na ang kanyang lakas loob, hindi siya makakataka sa kamatayan. Binata, ako si Kane, wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit mo ako patuloy na iniinsulto? Huwag na. Kung magpapakumbaba ka at humingi ng tawad sa akin ngayon, ako si Kane, kalimutan na natin ang nakaraan at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Talagang mabuting puso si Tagapangulo Chen, karapat dapat siyang maging huwaran ng lahat ng manlalaban. Ang galing! Bata, mapagbigay si Tagapangulo Chen. Hindi siya bumababa sa antas mo, kaya bakit hindi ka lumuhod at magmano? Ah, walang sama ng loob, ganoon ba?
Kane, noon, tinugis mo ako ng walang humpay, at itinulak ako sa bangin. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko nakalimutan. Ikaw ay... Ako si Liu Zhang, ang anak ng dakilang maestro. Ano? Ano? Ikaw si Young Master Liu. Kaya pala natalo niya si Juro Yageo. Kaya pala. Kayang gamitin niya. Dotang Cultivation Manual ng 13 Forms of Tai Chi. Kaya pala siya si Young Master Liu. Hindi, impossible. Impossible, 15 taon na ang nakalipas. Nakita ko mismo ang aking junior brother, nahulog sa bangin. Paano ka pa nabubuhay? Impostor ka siguro. So, naglakas loob kang magpanggap bilang si Young Master Liu. Mukhang gusto mong mamatay. Ako si Kane, paulit-ulit na nagtimpi. Ngunit lalo kang lumala. Ngayon, nagpanggap ka pa bilang aking junior brother, at ininsulto mo ang kanyang kaluluwa sa langit. Ang kasalanan mo ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngayon, ako si Kane, lalaban sa iyo. Hanggang kamatayan. Tagapangulo Chen, kumalma ka. Binata. Sinasabi mong ikaw si Young Master Liu. Mayroon ka bang ebidensya? Kung meron, ipakita mo, para kami ay makumbinsi. Ebidensya? Wala akong anuman. Haha! Nabuking, di ba? Lahat, sabay-sabay na atake. Huwag nating hayaang makatakas ang kontrabidang ito, bagamat wala akong ebidensya. Si Rowan, si Warren, kayong dalawa ang makakapagpatotoo para sa akin. Ako. Binata. Ako si Rowan, hindi kita nakilala kailanman. Paano kita mapagkakatiwalaan? Ako si Warren, hindi rin kita kilala. Nagkakamali ka ba? Sina Warren at Rowan ay mga maestro ng sekta. Ano ng lakas ng loob mo, na basta na lang dumikit sa kanila rito? Mga guro, huwag niyong paniwalaan ang kalokohan ng batang ito. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Tara, samahan niyo ako at hulihin siya. Rowan, naalala mo ba noong 16 na taon na ang nakalipas, nang ikaw ay nasugatan ng isang kaaway? Sino ang nagdala sa iyo pabalik sa Zhangclan upang iligtas ka? Warren, naalala mo ba noong 17 taon na ang nakalipas, nang ikaw ay malason ng malamig na lason? Sino ang nakiusap sa aking ama upang pagalingin ka? Ikaw ay... Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mga kapatid, hulihin niyo siya. Aray! Warren! Bakit mo ako hinahampas? HMP. Rowan, kailangan mo akong tulungan. Ngayon, dahil kaming dalawa ay narito, walang sinuman ang dapat humipo sa kanya. Pagbati, Binata Leo. Mga Ginoo, mali siguro kayo. Paano siya magiging ang binata? Anong lakas ng loob mo? Hindi mo ba alam na, kung hindi ako nailigtas ng binata noon, patay na ako ngayon? Ang bagay tungkol sa lason na tumama sa akin ay alam lamang ng dakilang maestro ng sining panlaban at ng binata. Sino ka para pagdudahan ng kanyang pagkatao? Nang bumagsak ang angkan ng Zhang, ako, si Rowan, ay nasiraan ng loob. Sayang, nang dumating ako, huli na ang lahat. Buti na lang, hindi dapat magwakas ang pamana ng angkan ng Zhang. Kaya nakaligtas ang binata. Ito ay tunay na malaking biyaya para sa mundo ng sining panlaban ng Veridia. Narito ang binata. Naniniwala akong ang mga mandirigma ng Ying ay hindi na maglalakas loob na tingnan ang ating Veridian na mundo ng sining panlaban. Ang galing, nailigtas ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Maaari ko bang itanong, binata, sa nakalipas na 15 taon, ano ba talaga ang nangyari? Ang pagkasira ng angkan ng Zhang ay talagang may kinalaman kay Tagapangulo Chen? Kan, ikaw talaga ang naglason sa dakilang maestro ng sining panlaban. Mas masahol ka pa sa hayop. Ako, si Warren, ay dapat na bulag para maging kaibigan ng isang tulad mo. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Bilang parangal sa kaluluwa ng dakilang maestro ng sining panlaban sa langit, patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Ang salbaheng ito, ang patuloy na nag-udyok sa lahat. Para tutulan ang binata, ano ba ang tunay niyang hangarin? Lahat, tere na. Patayin ang kasuklam-suklam na kontrabidang ito. Hahaha. Hahaha. Tama. Ako ang nanguna sa mga taga mga isla nang Ying papasok sa angkan ng Zhang, at ako ang pumatay kay Arthur. Ako ang may gawa ng lahat. Ano ngayon? Kane, ang dakilang maestro ng sining panlaban ng iyong guro, paano mo siya nalason? Ipinagkanulo mo ang iyong guro at mga ninuno, taksil at erehe. Guro, itinuring ba niya akong tunay na estudyante? Noong buhay pa ang matandang iyon, laging nag-iingat siya sa akin. Sinabi kong gusto kong matutunan ang 13 forma ng Tai Chi. At sinabi niyang masamang pagkatao ako, at hindi ako magtatagumpay. Sinabi pa niya na ang batang iyon na si Leo ay mas maraming talento kaysa sa akin. Paano niya masasabing ang talento ko ay mas mababa kaysa sa batang iyon na si Leo? Lahat ng ginawa ko, si Leo ang pumilit sa akin na gawin iyon. Kan, hindi kita sinisisi sa pagnanais mong makuha ang 13 forma ng Tai Chi. Pero hindi mo dapat pinangunahan ang mga tagayin para saktan si Arthur at lipulin ang aking angkan ng Zhang. Ang 13 forma ng Tai Chi ay sa akin dapat mula pa sa simula. Kung ang matandang hangal iyon ay medyo mas marunong sana, hindi sana ako nakipagsabuatan sa mga taga mga isla ng Ying. Kanina, nakipaglaban ka kay Juro Yageo. Sinusubukang isuko ang buong mundo ng sining panlaban ng Veridia.
sa mga taga-mga isla ng Ying. Tama, ang sining panlaban ng Veridia ay basura. At kayo, ay mga basura rin. Ang mga isla ng Ying lamang ang tanging pag-asa. Hindi ako makapaniwala. Nalinlang kami ng isang tulad mong buhong. Sisihin niyo ang sarili ninyo sa pagiging masyadong mangmang. Basta't makikipagtulungan ako sa kanila, gagawin nila akong pinuno ng mundo ng sining panlaban ng Veridia, kung hindi lang dahil sa batang ito. Ako na sana ang naghahari sa mundo ng sining panlaban. Kan, para sa iyong makasariling hangarin, sumali ka sa kaaway at nagtaksil sa iyong bansa. Nagtaksil sa ating mundo ng sining panlaban ng Veridia, ikakabit ka sa haligi ng kahihiyan, sinumang magbigay sa akin ng karangalan at katayuan. Sa kanya ako, si Kane, magtatalaga ng aking katapatan. Ano bang akala mo, napakagaling mo? Puro katuwiran at moralidad ang sinasabi. Pero sa huli, wala kayong silbi lahat. Salbaha. Kahit na kami ay hamak, hindi namin kailanman makikasama sa mga tao mula sa Isles of Ying na katulad mo. Ano ba ang alam mo? Kapag nagtagumpay ako, sino ang mag-aalala sa mga pamamaraan na ginamit ko? Si Kan. Binibining Ginoo, ganap na baliw si Kan. Pakiusap, binibining Ginoo, patayin mo siya. Upang magiganti sa angkan ng Zhang at sa dakilang maestro ng sining panlaban. Oo, binibining Ginoo, patayin siya. Binibining Ginoo. Wala akong kinalaman dito. Lahat iyon ay si Kan. Pinilit ako ni Kan. Nagawin iyon. Binibining Ginoo, patawarin mo na ako ngayong pagkakataong ito. Ngayong pagkakataon lang, binibining Ginoo. Liu, wala kang ideya kung gaano kahabag-habag ang matandang hangal na si Arthur Zhang. Namatay. Ano ang sinabi mo? Nang namamatay na ang matandang iyon. Nanikluhod pa siya sa akin. Nanikluhod para huwag kitang saktan. Ikaw na gwapo. Ah! Kane, sabihin mo sa akin, sino ang lalaking may maskara na kasabay mong pumatay sa aking ama noon? Mabibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Liu, hindi sa minamaliit kita, pero kahit sabihin ko sa iyo kung sino siya, hindi mo rin magagawang maghiganti. Ang gago at matandang si Arthur ay walang laban sa kanya, lalo na ikaw. Pinapayuhan kitang pakawalan mo ako ng mabilis, kung hindi pagdating ng taong iyon. Kayong lahat, mamamatay. Kane, hanggang ngayon, wala ka pa rin pagsisisi? Nagsasabi ka pa rin ng walang kabuluhan dito? Mabilis na ihayag ang pumatay sa dakilang maestro ng sining panlaban. O ngayong araw, sisiguraduhin namin, nahihilingin mong mamatay, pero hindi mo ito makakamit. Hahaha, huwag kang mag-alala, Kane. Hindi kita pahintulutang mamatay ng masyadong painlessly. Ikaw anong ginagawa mo? Ang sining panlaban mo ay itinuro ng aking ama, pero wala kang pagnanais para sa tunay na paghanlan. Sa halip ay sumali ka sa Isles of Ying, at pinagtaksilan ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Ngayon, sisirain ko ang iyong kasanayan sa sining panlaban. Ang kapal ng mukha mo, tumigil ka. Panginoon, ikaw pala. Panginoon, iligtas mo ako. Walang kwentang basura. Hindi mo pa nga kayang ayusin ang maliit na bagay na ito. Labis kitang binigo. Ang tabak ng katahimikan. Ikaw ang banal na mandirigmang espada ng Ying. Ang banal na mandirigmang espada ng Ying. Kumaamano. Hahaha. Napakagaling. Hindi ko inaasahan na dito sa Veridia, may makakakilala pa pala sa akin. Alam ko na, paano may mga has na maghangad sa ating mundo ng sining panlaban ng Veridia sa lahat ng mga taong ito. Kaya ikaw pala ang nasa likod nito, nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Kumaamano, ang aming Veridia at ang iyong mga isla ng Ying ay laging umiwas sa isa't isa. Bakit mo ipinadala ang iyong mga tauhan upang patayin ang aming mga kapwa? Mandirigmang Veridian, hahaha, daan-daang taon na ang nakalipas, ang aking mga isla ng Ying ay nagsimula ng isang plano upang kontrolin ang Veridia. Ngunit palagi itong sinasabotahin niyong mga mandirigma, paulit-ulit, kaya kailangan kong alisin kayo, mga mandirigma, upang magbukas ng daan para sa pagsalakay ng mga isla ng Ying sa Veridia. Sa daan-daang taon, ang iyong mga isla ng Ying ay umiikot na parang mga buwiper sa paligid ng aming mundo ng sining panlaban ng Veridia. Sa mga nakaraang taon, lalo mo pang ikinasawi ang mas maraming mga maestro ng sining panlaban sa isang malagim na pagkamatay, ganap na baliw, nagpapakulo ng dugo. Ang kanyang mga intensyon ay dapat kondenahin. Kaya ikaw pala, 15 taon na ang nakalipas, ang nakipagsabuatan kay Kan Chen upang wasakin ang aking angkan ng Zhang. Ang angkan ng Zhang. Ha, si Arthur Zhang ba ang tinutukoy mo, yung matigas ang ulong matandang yon? Tama. Ako ang nag-utos kay Kan na lipulin sila. Kasalanan niya yan dahil ayaw niyang sumuko. Gusto ko sanang sumunod siya sa Isles of Ying at makipagtulungan sa amin upang kontrolin ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Pero tahasan niya akong tinanggihan, at mayabang pa niyang sinabi na kung sakaling lusubin ng Isles of Ying ang Veridia, pamumunuan niya kayong mga mandirigma, bawat isa sa inyo, upang laban hanggang kamatayan.
Walang galang. Ang dakilang maestro ay haligi ng mundo ng sining panlaban ng Veridia. May prinsipyo siyang hindi nababali. Paano siya makikipagtulungan sa isang hamak na tagaying na tulad mo? Kaya, ikaw ang nag-utos, nalasunin ang saan ng dakilang maestro, at patayin siya, at lipulin ang aking angka ng Zhang. Ang isang katulad ni Arthur Zhang na napakalakas na kalaban, hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano ko. Kaya, gumamit na lang ako ng konting daya. Kung ayaw mong magdusa ng kaparehong kapalaran ng angkan ng Zhang, sumuko ka na ngayon sa Isles of Ying. Sinisiguro ko sa iyo, walang hanggang karangalan at kayamanan. Pigilan mo yan, ang mga lalaki ng Veridia ay hindi takot sa kamatayan. Kumaamano. Pinatay mo ang dakilang maestro, pinagpapatay ang buong angkan ng Zhang, at ngayon ay nangangahas ka pang magbalak. Laban sa aming Veridia, ako, si Rowan, ang paparusahan sa iyo ngayon sa dugo. Hindi ka karapat dapat na makalaban sa akin. Kung gusto mo akong hamunin, talunin mo muna siya. Bok Park. Hayaan mong makita ng Veridia ang iyong kakayahan. Hahaha. Siya yun. Warren, kilala mo ba ang lalaking ito? Buck Park ang pangalan niya. Siya ang pinakamahusay na master sa koryo. May chismis na hindi siya matatalo sa koryo. Wala pang nakakapantay sa kanya. Ngayong araw, papaintindihin ko sa inyong mga Veridian na walang katulad ang sining panlaban ng koryo. Sino ang may lakas ng loob na hamunin ako? Ito ay Veridia. Hindi ka pwedeng magpakapalit dito. Papag-aralin kita. Mag-ingat ka. Tama yan, bigyan mo siya ng magandang leksyon. Pakitaan mo siya ng kapangyarihan ng Veridia. CJ! Kaya mo yan. Hala, laban. Okay ka lang ba? Masyado kang mahina. Ang sining panlaban ng Veridia ay talagang nakakabigo. Sino pa? Ako na. Warren, nasugatan ang braso mo. Hayaan ako na ang lumaban. Rowan, ang lalaking ito ay hindi karaniwang kalaban. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, young master. Panoorin mo ako. Ako, si Rowan, ang kukuha ng unang tagumpay. Ang bilis ng kanyang mga paa. Rowan, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, binata. Maliliit na trick lamang ito. Kaya ko ito, ako si Rowan. Medyo kawili-wili ang matandang ito. Bakit hindi umatake si Rowan? Nakakabaliw na. Binata. Masyadong mabilis ang kanyang mga paa. Natatakot ako. Wala nang pagkakataon ng matandang Rowan. Ito ba ang tinatawag ninyong sining panlaban ng Veridia? Napakalaking pagkabigo. Tumalon ka. Rowan, Ano ang ginagawa ni Rowan? huwag mong subukang pantayan ang kanyang bilis. Subukan mong lumapit at supilin siya. Lahat ng kanyang mga teknik sa paa. Subukan mong putulin ang kanyang sentro. Hindi ito magiging ganoon kasimple. Natututo ng sining panlaban sa labanan. Hindi ba't medyo huli na para doon? Nanalo si Rowan. Ang galing, nanalo siya. Kahanga-hanga. Walang kwenta. Kumaamano. Ano ang masasabi mo ngayon? Inaamin ko may kasanayan ka, pero hanggang doon na lang. Siya ang pinakamahina sa mga tauhan ko. Tornado, ikaw naman. Opo. Huwag mo akong bibigyan. Si Tornado pala talaga. Ang maalamat na kampiyon sa boxing sa black market, na pumatay ng napakaraming tao gamit ang kanyang bakal na kamao. Ngayon, magiging masaya na ito. Magaling. Talunin mo siya. Hindi matatalo siya. Ha? Ano?
Matandang Rowan. Rowan, sige na. Ang tinatawag mong sining panlaban ng Veridia ay walang kakaiba. Puro palabas, walang laman. Ang galing ng pagkakita ko. Tumayo ka at lumaban. Kawatan ka. Rowan, tumigil ka na sa paglalaban. Binata, hindi mo naiintindihan. Para sa buhay ko, kaya kong tiisin ang lahat. Pero ininsulto niya ang sining panlaban ng Veridia, hindi ko matatanggap yan. Ngayon, kahit mamatay ako sa paglalaban sa entablado na ito, gusto kong makita ng mga mandirigma ng yin na ito, ang matatag na integridad ng mga mandirigmang Veridian. Integridad? Bahagya ka na lang nabubuhay. Anong integridad ang pinagsasabi mo? Ang tigas ng ulo mong matandang hangal. Tornado, yamang ang matandang ito ay naghahanap ng kamatayan. Bigyan mo siya ng kanyang hiling. Hahaha. Nauunawaan. Ayaw mo bang lumaban? Lalabanan kita. Binibining Ginoo, napakalakas ng martial arts ng lalaking ito. Kailangan mong maging lubhang maingat. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka na. Hindi ko siya palalampasin. Tornado, patayin mo siya. Ah, ha. Liu Zhang, si Tornado ang kampiyon sa boxing sa black market. Kahit ikaw. Kahit na si Arthur Zhang, ay hindi naging kalaban niya. Kampiyon sa boxing sa black market. Gusto kong makita yan ng personal. Tornado, ano pang hinihintay mo? Sige na, bilisan mo. Mabuti. Magaling, binibining Ginoo. Ang sinumang magtaksil sa mundo ng sining panlaban ng Veridia ay dapat patahimikin. Ang 13 porma ng Tai Chai. Mabuhay ang batang Panginoon. Tornado, anong ginagawa mo? Bilisan mo, patayin mo siya. Kayo, makinig kayo. Ito ay Veridia. Hindi kayo pinapayagang mambastos dito. Ha? Anong nangyayari? Tornado, sugod. Ipakita mo sa kanila ang kaya mong gawin. Kakaiba, bakit parang biglang lumakas ng husto? Ang lalaki nito, ang galing talaga ng gamot na ito. Ah, naiintindihan ko na. Ito ay ipinagbabawal na gamot. Wala talaga kayong hiya. Ang lakas ng loob ninyong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa paningin ko, tagumpay lang ang mahalaga. Walang kinalaman ang kahihiyan. Leo, patay ka na ngayon. Tornado, patayin mo siya para sa akin. Ayos. Mabuhay ang batang Panginoon. Mabuhay ang batang Panginoon. Paano ito nangyari? Gumamit lang ng ipinagbabawal na gamot si Tornado, ni hindi nga niya kayang tumagal sa isang galaw mo. Sa ganyang kasanayan ng ikatlong klase, ano pa ang silbi ng ipinagbabawal na gamot? Ang suntok ko, 60 taon ng lakas loob. Kaya niyang hadlangan. 60 taon? Si Arthur Zhang, ang gunggong na yon, ibinigay pala niya sa iyo ang 60 taon ng kanyang lakas loob. Hoy! Hoy! Gising na! Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Kai, ano ba talaga ang gusto mo? Nasaan si Faye? Anong ginawa mo sa kanya? Yung tanggang babaeng yon. Malubha siyang nasugatan ng isa sa mga tauhan ko, ni hindi nga namin siya may galaw. Sa tingin ko ngayon, patay na siya sa bulwagan ng mga ninuno ng pamilya Long. Kai, hayop ka. Ano sa tingin mo? Nanghihina ka sa buong katawan, di ba? Anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Habang wala ka sa sarili. Ako ay palihim na. Pinahina ang iyong kasanayan sa sining panlaban. Pinahina mo ang aking kasanayan sa sining panlaban? Ang lupit mo talaga.
Ikaw ang may kasalanan sa pagiging tanga mo. Nakasagasa ka sa maling tao. Payo ko sa iyo. Mas mabuting patayin mo na ako ngayon. Kapag dumating na si 17, tiyak na pipira-pirasuhin ka niya. Ang tanggang batang iyon, ni hindi na nga niya kayang protektahan ang sarili niya, at umaasa ka pa ring ililigtas ka niya? 17. Anong nangyari kay 17? Pinatay niya si Juro Yageo, ang espadang santo ng Isles of Ying. Si Kuma Amano mismo ang humaharap sa kanya, tiyak na patay na siya. Kuma Amano. Hindi. Nasa panganib si 17. Kailangan ko siyang iligtas. Ha 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 ha. Ang dapat mong alalahanin ngayon ay ang sarili mo. Kung handa kang sumuko, maaari akong maging maawain. Hahayaan pa kitang makita ang huling bangkay ng tanggang iyon. Nagsisinungaling ka. Walang mangyayari sa kanya. Kapag narito na siya, ikaw ang una niyang papatayin. Matapang ka pa rin kahit nasa bingit ka na ng kamatayan. Papatayin kita ngayon din. At saka ko makikita kung paano ako haharapin ng lalaking iyon. Ha? Ganda, nang ahas kang kagatin ako? Ay, ibalik mo yan. Piraso lang ng token. Bakit ka ganyang kabahala? Hoy, may nakasulat dito. Hayaan ng China linisin ang namuong dugo. Ang landas ng sining panlaban ay bumabalik sa pinagmulan. Hayaan ng China linisin ang namuong dugo. Ang landas ng sining panlaban ay bumabalik sa pinagmulan, upang muling isilang mula sa abo. 10,000 agos ng Chai ay isinilang mula sa loob. Katigasan at kalambutan sa perpektong balanse. Ano ba tong kalokohang to? Walang kwenta. Lahat ng bagay ay bumabalik sa isa. Bakit hindi mo nalang ginawa yan kanina? Giliw. Ako na ang mag-aalaga sa'yo ngayon. Guro, ayos ka lang ba? Hindi ba't napinsala ang sining panlaban mo? Paano ka nagkaroon ng ganyang kalakas na panloob na puwersa? Salamat sa iyo na pinahina ang aking sining panlaban. Binigyan ako nito ng pagkakataong muling isilang mula sa abo. Kaya mas malakas na ang kasanayan ko kaysa dati. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Sugurin ninyo siya. Huwag kang lalapit. Tumigil ka dyan. Kuma, tinutulungan mo ang isang tirano. Ngayon, papatayin ko sa mundo ng sining panlaban ang isang tulad mong salbahe. Guro Long. Lola Long. Pakiusap, patawarin mo ako. Pangako. Magiging mabuting tao na ako mula ngayon. Hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Mga basura. Isang maliit na bagay lang, ako pa rin ang kailangang umaksyon. Batang lalaki. Malakas ka, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Maging tauhan mo ako, maaari kong ilagay ang buong mundo ng sining panlaban ng Veridia sa ilalim ng iyong pamumuno. Ano ang masasabi mo? Kalokohan. Para kanino mo ba iniisip ang aming binatang Panginoon? Paano siya makikipagsabuatan sa isang tulad mong taga-Isles of Ying at bababa sa antas mo? Eksakto. Binatang Panginoong Leo, ang mga taong ito mula sa Isles of Ying ay hindi masukat ang kanilang mga kasalanan. Talagang hindi natin sila dapat patawarin. Kuma Amano, 15 taon na ang nakalipas, pinatay mo ang aking ama at winasak ang aking angkan ng Zhang. Ngayon, papagbayarin kita ng utang na dugo sa pamamagitan ng dugo. Leo, gusto makipagtulungan sa iyo ni Panginoong Amano. Ipinagpapalaka niya sa alok na yan. Huwag kang walang utang na loob. Kan, taksil ka. Kapag natapos ko si Kuma Amano, ikaw ang susunod. Leo, si Arthur Zhang, ang gunggong na yon, ay walang laban kay Panginoong Amano, lalo na ikaw. Kan, lobo kang nagbabalat tao. Hindi maganda ang kahinatnan mo. Ano nang pinagkakalat mo, matanda? Alam ng aking maestro kung kailan susuko. Ang sinasabi mong sining panlaban ng Veridia ay sa paningin ni Panginoong Amano. Hindi ka dapat banggitin, Panginoong Amano, dahil sinasadya nilang sumalungat sa iyo. Bakit hindi mo na lang silang patayin lahat? Ikaw, Leo, talaga bang hindi ka magbabago ng isip? Tama na ang salita. Halika na, talagang kamukha mo si Arthur Zhang. Parang bato sa inidoro, nakakadiri at matigas ang ulo. Kung gayon ako, ang magbibigay sa iyo ng iyong hiling ngayong araw. Ang aura na ito, mahigit 10 beses na mas malakas kaysa kay Juro Yagyu. binata, mag-ingat ka.
Impossible. Walang katulad ang iskrimahan ni Panginoong Amano. Paano mo nagawang hadlangan yun? Mabuti. Ha 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 ha. Mabuhay ang batang Panginoon. Mabuhay ang batang Panginoon. Impossible. Ako, ang marangal na banal na mandirigma ng mga isla ng Ying. Paano hindi ko kayang tumagal kahit isang dalaw? Mula sayo, ang mga ninuno ng inyong sining panlaban ng Ying ay nagmula sa Veridia. Ang paraan ng sining panlaban ng Veridia ay nakatuon sa pagpapayaman ng isip. Ngunit kayong mga taga-isla ng Ying ay may masasamang hangarin. Kaya natural, hindi ninyo mahawakan ang diwa nito. Sa ganyang kaliit na kakayahan, naglakas loob ka pang magpasikat sa harap ng mundo ng sining panlaban ng Veridia. Ikaw, Batang Panginoon, ang mga taong ito mula sa mga isla ng Ying sa loob ng maraming taon ay nakapinsala sa napakarami nating mga kababayang Veridian. Patayin siya, ipagiganti ang ating mga kasamang nagbuwis ng buhay. Tama. Patayin siya. Patayin siya. Kumaamano, karapat-dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo upang parangalan ang aking ama at ang mga bayaning espiritu ng angkan ng Zhang. Ha 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 ha. Liu, kahit patayin mo ako, huli na ang lahat. Hindi magtatagal, ang buong mundo ng sining panlaban ng Veridia ay kailangang ilibing kasama ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin alam, di ba? Ako ay lihim na tinipon ang 100,000 mandirigma ng Ying. Papunta na sila sa Veridia. Sasalakayin nila ang Veridia sa ilang araw. At lilipulin ang buong mundo ng sining panlaban ng Veridia. Hahaha. Liu, pinapayuhan kitang pakawalan agad, si Panginoong Amano. Kung hindi, pagdating ng 100,000 mandirigma ng Ying, tiyak na pipira-pirasuhin ka nila. Huwag kang magpanik, Bingbing. Kapag nakabalik na tayo, agad tayong magtitipon ng mga bayani ng mundo ng sining panlaban upang pag-usapan ang plano laban sa mga isla ng Ying. Sa pagkakaalam ko, para matipon ang lahat ng mandirigma, kailangan mong taglayin ang orden ng itim na bakal. At ang orden ng itim na bakal, noong 15 taon pa lang, ay nawala ng walang bakas. Kahit hanapin mo pa ngayon, huli na. Ano ang gagawin natin? Kung hindi natin mahanap ang orden ng itim na bakal, hindi natin mabubuo ang mga mandirigma ng Veridia. Nakakatakot ito. Sino ang nagsabing wala ang orden ng itim na bakal? Narito ang orden ng itim na bakal. Ang orden ng itim na bakal. Mahal, ano ang ginagawa mo rito? 17. Narito ang orden ng itim na bakal para sa iyo. Hindi mo dapat hayaan na magtagumpay ang balak ng mga Ying. Aasikasuhin ko yan. Hindi, walang sinuman ang makakapigil sa aming plano. Basta't mapapatay ko kayong lahat. Walang makakapigil. Sa mga mandirigma ng Ying. Nasalakayin ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Ayos ka lang. Ang panloob na puwersa ni Kumaamano ay biglang tumaas ng ilang ulit. Ang aming banal na elixir ng Ying ay kayang palakasin ang kapangyarihan sa pagsasanay ng 10 ulit. Minsan ay sinabi sa akin ng lolo ko na ang Isles of Ying ay may isinumpang elixir. Sa loob ng isang oras, kayang pasiklabin ang panloob na puwersa ng isang tao. Ngunit pagkatapos ng isang oras, ang kanilang katawan ay sasabog mula sa loob. Naiintindihan ko. Kaya sinusubukan ni Kumaamano na isama siya sa pagbagsak. Basta't matatapos ko ang aming plano. Ano ang halaga ng aking buhay? Ngayon, kayong lahat ay dapat mamatay. Binata. Ang mundo ng sining panlaban ng Veridia ba? Ay talagang mapupuksang muli? Katigasan at kalambutan sa perpektong balanse. Ang lahat ng bagay ay bumabalik sa isa. Naiintindihan ko na. Mahal. Nagsasatsat ka pa rin sa harap ko. Mamatay ka. Hampas ng tagapagpatay Diyos. Mabuti. Magaling ang laban. Sugod. Kan, saan kayo pupunta? Kapatid, nagkamali ako. Para sa guro, patawarin mo ako. Kane.
Wala kang karapatang banggitin ang aking ama, Viridian ka naman talaga, pero nakipagsabuatan ka sa mga mandirigma ng Ying, karapat-dapat kang mamatay. Kapatid. Kapatid, ako ang iyong nakatatandang kapatid, nagkamali ako, patawarin mo ako, binata. Napakasama ng mga kasalanan ni Kan, hindi mo siya dapat palampasin ng basta-basta. Sa palagay ko, ang basurang tulad niya ay dapat bitayin kaagad. Kalokohan. Kane, ikaw at si Kai ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan, at pinatay ang aking ama, dapat kitang pinatay, ngunit dahil isa kang Viridian, itatapon kita sa walang katapusang impyerno. Guro. Pagpugay, dakilang maestro ng sining panlaban. Mabuhay ang dakilang maestro. Mabuhay ang dakilang maestro. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi pa ako ang dakilang maestro ng sining panlaban. Tumayo na kayo, mga kasama. Ang binata ay ang anak ng dakilang maestro, at ang tagapagligtas ng mundo ng sining panlaban ng Veridia. Kami ay handang magtalaga ng katapatan kay Binata Leo, bilang bagong dakilang maestro ng sining panlaban ng Veridia. Tama si Rowan. Dakilang maestro, hawakan po ninyo ang orden ng itim na bakal, upang pamunuan ang mundo ng sining panlaban ng Veridia. Pangunahan kami laban sa mga mandirigma ng Ying, at ibalik ang katarungan at kaliwanagan sa Veridia. Ngayon, sa utos ng dakilang maestro ng sining panlaban, inaatasan ko ang mga bayani ng mundo ng sining panlaban, na harapin ang mga mandirigma ng Ying, ipagtanggol ang Veridia, at protektahan ang mundo ng sining panlaban. Ipagtanggol ang Veridia, protektahan ang mundo ng sining panlaban. Ipagtanggol ang Veridia, protektahan ang mundo ng sining panlaban. Ipagtanggol ang Veridia, protektahan ang mundo ng sining panlaban.